guys, Joyce Yabut Bartolome here. So for today, we have a sit-down vlog to share with you my budget and my Europe pros and cons, expectation versus reality, and tips when you're planning to go to Europe. So ayan, without further ado, let's start the video. So yun guys, I'll start first with the budget. Ang daming nagtatanong nito sa comment section. So yun guys, nababasa ko lahat ng nasa comment section. Naka-heart ko siya or nare-replyan ko siya. Pero most likely nababasa ko siya minsan sa isip ko lang siya nasasagutan. Pero I hear you guys, I see you guys. So ito na nga. For the budget, no? So, disclaimer lang, the budget that I'll be sharing with you guys are only the food, the transportation, yung mga times na nag-u-Uber kami, and yung mga toilet. Kasi, di ba, may bayad yung toilet. Pero yung mga gifts ko na binili, pasalubong, and yung mga nasa haul natin, hindi ko na siya sinama kasi variable naman yun, guys. So, ayan. Sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga bago dito sa channel, I'm Joyce Yabut Bartolome, along with my husband, Jello. Nagta-travel kami to see the world as a newlywed, a one-year newlywed, honeymoon namin, ang Europe trip namin, and ayun, kind of traveler, ano lang kami, very chill. Ito yung time namin to spend time together kasi busy tayo pag nandito tayo sa Pilipinas. So, ayan na nga. Ito guys, from December 22 to January 4, we went to 9 countries in Europe and we joined the travel tour. SMB Travel, ayan, lagay natin dito. Kumuha kami ng Christmas to New Year 9 countries in 15 days nila na package. Ayan guys, I know sa may natin sa vlogs natin, nagkakamali-mali ako. Nasasabi ko minsan 9 days. Parang may nakita ko doon nag-react. Paano magagawa 9 days lang na 9 countries? So, yun. 15 days siya. Kasama na doon yung travel, no? Parang ang travel natin by plane, around mga 17 hours plus yung layover na konti. So, ganon siya, guys. Okay, ayan. I have my código here. Ayan, pati ito. Ayan, guys. So, kung nawawala yung tingin ko sa inyo, nakatingin lang tayo sa mga código natin. So, ayan. Guys, ayan, nag-mic na lang tayo para hindi nyo rinig yung noise outside. So, yon. The travel that we got is from SMB Travel. Ayan. Ilagay natin dito yung tour na sinalihan namin. 9 countries in 15 days for Christmas to New Year. So, ang mga non-negotiable ko kasi, guys, I know na mag-Europe kami ni Jello, pero sa dami kasi ng options ni SMB Travel kung anong gusto nyo salihan. Ang gusto ko kasi talaga is mapuntahan ang Switzerland, Italy, Amsterdam, and Paris. May mga ibang travel na hindi pa isa-isang araw lang per country pero walang Amsterdam. Kasi sabi ko guys, kung babalik ako ng Europe, babalik ako ng Amsterdam at gusto kong makita ni Jello yun. Medyo inulan lang tayo, reason for us to go back, pero yun na nga. So, yung tour na sinalihan namin is worth 199,999. In short, 200k siya guys, minus piso. So, ito yung mga kasama. Anong mga inclusion doon sa tour na yon. So, ang process pala niyan guys, if naka-decide na kayo to get a tour, to reserve a slot, you need to pay 30,000 dun sa amin Nag-pay kami ng 30,000 each to book a reservation na mag-a-avail kayo ng tour na yon. Tapos, you need to pay the full payment 1 month before ng travel date nyo. So, ayan guys, paano ang magiging process? Once you get na your visa, you can watch here dito, lagay natin ng link how we got our visa with the assistance of SMB pa rin. Ayun guys, kapag okay na yon at nakabayad na kayo ng 30,000 down payment, magbibigay sa inyo ng full itinerary si SMB. So, may isisend siya doon. So, ang makikita nyo, kung anong flight details nyo, ang sasakyan nyo. So, for us, we rode Oman Air going to Europe. So, ang flight namin is from Manila to Oman. Layover kami for mga 1 to 2 hours yata yun. Then, Oman to Italy. Kasi ang first destination namin was in Milan. Tapos naman, ang pauwi namin, guys, from Paris, going to Oman ulit. Tapos, konting layover lang. Ang maganda nga doon, guys, parang 1 to 2 hours lang ang hinintay namin. Ganun lang kabilis. Kasi yung iba parang 12 hours. Tapos, from Oman, back to Manila ulit. So, ayan guys. Makikita mo rin dito,
ang mga inclusions, yun nga, round trip na flight, and dito yung kodigo ko guys. A round trip na flight to Oman with 30 kilos na check-in baggage and 7 kilos na carry-on. Yun nga, ang kinakatakot ko kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako light packer, diba? Every time we go to Japan, 50 kilos each kami ni Jello. Pero yon kasi nag-inquire ako kung pwedeng mag-upgrade. Given na first time namin nagpa-travel tours guys, kapag mag-upgrade, hindi pwedeng ikaw personally yung mag-upgrade ng baggage mo. Kailangan through them. So, nung nag-inquire ako, parang aabot ng 32,000 para magdagdag ako ng additional 25 kilos kasi you need to buy from Manila to Italy, Italy to Manila to Oman, Oman to Italy, tapos yung pauwi also, parang apat na flights yung parang apat nung babayaran mo all in all to add a luggage. So, sabi ko, laban na to, isiksik na lang natin yung mga gamit natin, tas winter time pa. So, later isasama ko sa inyo or i-run through ko sa inyo yung mga tips ko rin. So, balik muna tayo sa budget. So, ayun, kasama rin sa travel and tour package are the 4-star hotels. So, yun guys, parang pinaka-basic nito kapag dalawa kayo, twin sharing siya. Meron din ditong other fees kapag solo ka lang, bata ang kasama mo, triple sharing kayo, may mga ganun dun guys. So ayan, just need to ask kapag lalo na kung family kayo at uneven yung number nyo. So there, another that's included na dun is yung professional European tour director tsaka English-speaking licensed tour guides. Mga sightseeing tours na fees, kasama na rin doon. At ito pa, pinaka na-enjoy ko dito is yung meals, guys. Naka-indicate naman doon kung B lang, D lang, BLD. In our case, buffet breakfast siya all throughout and dinner. Dinner is served also. While for lunch, kasama na yung lunch namin for Switzerland. So, ayan. Transportation, kasama na rin siya guys, diba naka-bus kami all the time. Ayun, laking tipid nun guys at sobrang comfortable. Yung mga sinasakyan din minsan na ship or yung mga boat, kasama na rin. So, ayan, may special New Year dinner pa kami from them sa Amsterdam, yung mga ganon. Tapos ito guys, isa pang ikakatipid ng buhay nyo is that every day they give you 1 piece of bottled water. Kasi 'di ba mahal ang tubig sa Europe, so tipid ito. Tapos may mga pre-departure orientation din at bago kayo magpunta ng airport, bibigyan nila kayo ng travel kit. Yung laman ng travel kit doon, meron kayong mga name tags, meron doon na wet wipes, may kasama din doon na universal adapter may adapter doon for Europe, may mga ganun silang kasama. So, yun, very appreciated ko yun for SMB travel. So, what are the exclusions naman dito? So, may mga additional fees tayo for airline taxes, that's 12,500, travel insurance, that's 1,900, yung visa assistance nila is 4,500, pero in total kasama na yung fees, 11,000 each. Tapos, meron din dito mandatory tips for the directors ng tour, local guides, and driver worth 9,500. So, yun nga. At tapos nakalagay dito, kung solo ka lang, you need to pay additional 55,000 kasi nga, solo mo lang yung kwarto. So, for a total of 234,899, kasama na doon yung airfare, hotels, lahat ng tips, mga pagkain. Tapos, ang in-add na lang namin is yung wifi. So, ay bibigay ko sa inyong breakdown, guys, is for me lang. Solo lang. Kasi, ang pera namin ni Jello, hiwalay. So, kay KB, in short. So, for wifi naman, 490 a day siya. So, ang binayaran ko for wifi is 3,480. So, ito na nga guys, diba nakita nyo naman dito na kasama mo na yung flight, yung tours, may pagkain din sila. So, ano pa nga ba ang mga binayaran namin while we're in Europe? So, surprisingly guys, lunch na lang, technically, at ang toilet ang binayaran namin. So, diba nakita nyo naman, nag-withdraw kami sa airport initially. Well, before pa magpunta ng Europe, meron na akong
euro worth 505 or 30,805 pesos. Pero kasi nga, parang ang connotation before or kapag nag-ask ako sa friends, hindi ko kasi maalala na nung nag-Europe ako before, kung magkano talaga yung gastos dahil wala naman akong budgeting like this before. So, sabi ko, sige, mag-allot tayo ng 5,000 to 10,000 a day each. So, initially, 50,000 yung winidraw ko for budget. Pero sobra-sobra pala yun, guys. Guys, bakit? Kasi, for food, lunch, basically, Uber, toilet, guys, ang ginastos ko lang for the whole trip is 14,434.90. Parang 1,202.90 lang. Imagine, 1,2 lang per day for 12 days. Kasi ngayong ibang araw, diba guys, travel time yun. So, yun. So, for a total of 252,813.90 each, pwede ka nang mag-enjoy sa Europe for 15 days. May flight, may magandang hotel, may pagkain na busog ka. Ayun, comfortable siya, guys. Hindi kayo para mag-isip ano makakainin. Kasi, ang usual meal sa Europe, guys, especially kung tipid tips kayo, you can go to the supermarkets. Yan, mura dyan. Pero, yung mga meal naman sa restaurant, guys, mag-range siya ng 1,000 to mga 1,500 each. Ganon siya. So, yun. What can you say, guys? Diba? Parang, once in a lifetime mo lang naman makita ang Europe. Tulad namin, reason why we went there is for our honeymoon. So, worth it talaga siya. For me. So, what makes it worth it, no? So, ito, bigyan ko kayo ng pros and cons, yung mga expectations ko bago dumating, mga things to bring, and what I love about our tour in Europe. So, start first natin sa expectation, no? So, dapat gagawa pa ako ng separate vlog nito, pero sama-sama na natin dito. Sabi kasi nila, 'di ba, sa Europe daw is expensive, sabi. Tapos, especially ang tubig, mahal daw ang tubig. So, ang masasabi ko, guys, mahal ang Europe siguro sa flights. Pero when you get there, parang manageable naman siya. Kasi yun nga, for food, pwede kang mag-range, lalo na kung mag-grocery ka, mag-supermarket ka, pwede kang makakain from 300 pesos per meal up until, yun na, a decent meal na ang 1,000 to 100, 1,200, mga ganon, guys. So, for tubig, ang expectation ko nga doon, di ba, mahal. Tubig naman, nakakamura kami kasi binibigyan kami ng isang bottle per day. Sa breakfast, nakakapag, kami guys, refill. May dala-dala kami ni Jello na water bottle. Tapos, yun, siguro bibili lang kami kapag nag-restaurant pa isa-isa. Kasi ang tubig, guys, nagre-range siya mga 80 pesos, 60 to 80 pesos sa mga supermarket. Tapos sa mga restaurants naman, nagre-range siya ng mga 180 pesos. So, may dalawang kind ng tubig sila. One is still water, tubig lang talaga. One is the carbonated, yung sparkling water. Ako, mas sparkling water ako kahit sa amin dito. Sparkling water talaga iniinom ko. So, yun. Ano pa ba? So, ayan, diskarte lang talaga siya. Yung iba nga sa inyo, nakita ko guys, nag-comment. Para makatipid, diba, buffet yung breakfast natin. Baka pwede din naman daw mag-ziplock na nang gawa ka ng sandwich. Kasi ang dami talagang choice ng food, guys. May cold cuts lagi sa umaga. Nakita niyo naman yung breakfast natin. So, ayun. Next expectation ko naman, guys. Takot na takot din ako mag-Europe. Kaya nga reason bakit kami nag-travel tour ni Jello is that ayaw na namin mag-isip. Saka natatakot kami. Kasi nga, kung pupunta kami sa maraming countries sa Europe, di ba sabi nila maraming pickpocket. So, ayun. Thankfully naman, we were safe from pickpockets during our stay. Kasi naman, lagi naman kaming sinasabihan ng tour guide namin kung saan yung mga destinations na maraming pickpocket. Later, share ko yan sa inyo. So, yun. Thankfully, wala naman na na experience, pero be vigilant all the time, guys. And yun, ingatan nyo yung mga gamit nyo and avoid siguro yung mga flashy things na lang. Huwag kayong mag-cellphone lang talaga na very carefree, especially dun sa mga countries na maraming pickpocket. So, yun. Another expectation, guys, is yung sa akin, akala ko yung tour namin, hindi ako mag-e-enjoy and walang time. Ayun, actually, comment SMB Travel kasi ako, diba, usually gising ako ng madaling araw.
nakakasagot sila ng madaling araw, guys. Kahit sabi ko, tomorrow na kayo mag-reply, nakaka-reply sila promptly. Tapos, yung mga questions talaga sinasagot nila. Like me, 'di ba? Alam ko naman kayo, katulad ko, mahilig kayo mag-shopping. So, ayun, tinanong ko talaga guys kung may oras ba para mag-shopping. Kasi 'di ba may mga stores na may pila. So, thankfully, naka-shop naman tayo. Nakita niyo naman sa previous vlog. Dahil sabi natin, wala tayong plano, pero ganun talaga. So, yon. Later naman, isi-share ko sa inyo ang pros and cons naman. So, ito naman muna. Things to bring when going to Europe, no? So, ito guys, unang-unang pagkakamali namin ni Jello was nag-withdraw kami using our local ATM. Ang mahal guys ng palitan. So me, I suggest, magpapalit na kayo dito sa Pilipinas, or ito ang best option ngayon guys is to use your GCash card. So, parang feeling ko may napindot kami ni Jello. Parang siguro kung mamimili kayo doon, kung local, parang may question dun kapag withdraw mo, foreign, currency, basta ino-know mo lang siya, para mababa yung palitan. So, sa GCash card, guys, ang nakita ko, usually, para kasi siyang nag-work as ATM, tapos mag-message agad sa'yo kung magkano yung nabawa sa inyo, parang mababa lang talaga, parang near to the forex exchange na rate. So, yun, I highly suggest you bring lang a little cash kasi may mga stores minsan, especially sa mga markets, pagbayad ng toilet, yun, you need cash. Yung others, i-GCash card nyo na. Gusto nyo rin may credit card, syempre sayang din ang points para makaipon ng miles. So, yan. Things to bring also, guys, bring your medicine. Ayan, medicine, anything. Pang sugat, pang lagnat, pang sipon, pang sakit ng tiyan. Ayun, guys, kasi 'di ba ako may time, ano ba yun? Parang nasira yung tiyan ko. So, dapat ready kayo sa medicine nyo. Kasi nga, like, may family din kami doon na kasama. Kasi nga, 'di ba parang flu season noon or winter time, syempre, hindi naman sanay ang katawan natin sa super lamig. Ayun, may mga iba kaming ka-tour na nagkasakit. Tapos, naka-get naman sila ng medicine as prescribed. Pero yun nga, kailangan pa nilang translate sa may doctors nila para mabili nila sa Europe. So, yun. Next, nakita ko to sa may comment section, guys. Merong nai-intimidate sa inyo mag-pack for winter. Kasi nga, 'di ba daming dala, magbibit-bit ng luggage. So, yun, guys. I highly recommend that you pack in batches, no? Siguro, I'll make a separate reel or a TikTok vlog. O yun, para short form reel lang siya na kung paano ako mag-pack. Pero me, I use mga vacuum seal. Alam niyo yun, uso na. Pero way back, yun na talaga ginagawa ko, guys. Para numinipis at ma-save ang space ng inyong mga luggage. So, yun. Next naman, guys, kami, every time we travel, we have an universal adapter. Yan. All the time. Kasi nga, marami tayong sinasaksak na charger. Tapos, you bring din an extension. Ayun. Next naman, guys, know the weather. Wear comfy clothes and shoes, 'di ba? Sabi ko nga si Jello, 'di ba? Ano siya, kulang ang dala niya. So, nakabili pa siya doon ng scarf. Me naman, bumili ng headgear. Yun, guys. Minsan, syempre, when you go to winter na country, may mga sale talaga at mura na bilihin. So, ayun. Ano lang kayo? Kung may budget naman kayo to buy there, go ahead. Pero, yun nga, kapag naka-travel and tours kayo, make sure na you pack in batches. Meaning, kunyari, day 1 to day 2, ito na yung mga suot mo, para hindi nalabas-pasok. Kasi kapag nag-vacuum ka, guys, diba, pag kinuha mo ulit, isi-seal mo ulit siya. Yung iba, manual pump. Yung iba, meron namang automatic na vacuum. Pero yun nga, to save time, and para makatulog kayo ng mas mahaba-haba, ayun na, in batches na lang para isang kuhanan. So, yun. Know the weather, ayun. Wear comfy clothes. Like, nung nandun kami, parang, ang estimate dun sa may orientation. Well, guys, may orientation pala sa SMB Travel before kayo magpunta ng Europe, no? Parang 2 weeks prior. Kaya nga lang kami noon, nasa Taiwan kami. Pero may booklet naman silang binibigay. So, yun. Parang ang climate, ang weather noon, sabi mga 16. Sabi 16, pero guys, parang feels like 8. Parang kalahati nung expectation mo. So, magdala kayo ng proper gear. Next naman is
Kahit wala kayong nararamdaman guys during your travel, always bring your vitamins. As ang dinadala namin, Berocca ngayon. Kasi ano mo lang siya dilute mo lang siya sa water and you bring mask. Kasi sa mga panahon na masama pakiramdam nyo, be mindful of your tour mates as well. Mag-mask kayo guys para lahat safe at makapag-enjoy sa travel. So yun, magbigay naman muna ako sa inyo ng things that I love during our travel. So yun nga, diba, nag-expect ako, akala ko walang time para sa amin, pero they give us mga 2 to 3 hours to go around. May mga ganun namang times, guys. So, nakapag-shop pa rin, nakapag-me time pa rin kami ni Jello. Pinaka-love ko is our tour guides and our driver. We have our local tour guide, si Amila, sa may Europe. Kasama namin siya all throughout the 9 countries. Plus, meron din kaming Filipino from SMB, si M. So, yun guys, sobrang love namin yung tour guide namin. Ang fun, sobrang fun. Plus, we love our tour mates. Kasi sobrang fun ng group na nasamahan namin. Para kami buong pamilya doon. We have families. Tapos, alam mo yon, parang mommy ng isa, mommy ng lahat. Ganyan. Tapos, basta sobrang saya talaga. Sobrang gandang experience kasi naka-immerse ka. Iba-ibang tao, iba-ibang experience. Tapos, nagtutulungan talaga sa mga luggages, yung mga ganyan. Tapos, mga same interest. Tapos, matututo ka sa mga negosyo nila. Ganyan. So, ayun, sobrang enjoy ko. Yung tour guide namin, very thoughtful, si Amila. Kahit nagkasakit siya, guys, iniisip niya pa rin yung magbe-birthday, nagpa-prepare siya ng candle para sa may birthday. Tapos kami naman, nung sa Amsterdam, pinasama niya kami sa bus ng kabilang tour. Pinatawag niya kami dun sa may tour guide ng kabila para hindi na kami magastos for Uber. So, yon. Next thing that I love naman, guys, is yung bus or yung transportation. Kasi, di ba guys, all throughout, land travel tayo from country to country, city to city. Ang maganda dun, guys, is that ang iisipin mo na lang is ilagay yung luggage mo, anong oras ba ang call time sa umaga, anong oras ba ang breakfast, saan makita-kita kapag nagbigay ng free time. Ang maganda dun, kapag may bus kayo, guys, is freely and alam mo yun, safe kayo na makakatulog. Kasi when nag-DIY ka, ayun, kasi I experienced na DIY before, syempre dapat nakatingin ka sa mga luggage mo kahit antok na antok ka. Kasi minsan 3 to 4 hours ang travel, no? Dapat vigilant ka kasi nga there are countries na parang, let's say, parang kasama na yun sa living nila, sa way of living nila, parang trabaho na nila yun. So, yun. Next naman, what I love is yung paid tours ahead of time, 'di ba? Nagbayad tayo, yes, pero pagdating mo doon, hindi ka na para pipila, papasok ka na lang, you have na your ticket, sasakay ka na lang sa may boat, sa gondola, ganun. Kasi nga, especially kung pupunta kayo ng Europe ng peak season, ayun guys, ang winter time pala, hindi peak season, gusto nila ng mainit, summertime. So yun, next naman, what I love is the hotel, or the hotels na binigay sa atin ni SMB Travel. Yun nga guys, ano siya, 4-star na mga hotel. So may mga na-experience tayo na Holiday Inn, Movenpick. Magaganda siya guys, malinis, malaki na rooms for Europe. Next naman is that it's very convenient. As I told you earlier, iisipin mo na lang anong oras ka gigising, anong oras ka kakain. Yun. Ang cons lang niya guys, kasi yung nasamahan namin, di ba, parang in 15 days, you get to see 9 countries. So, may mga countries doon kasi gets naman, yung Europe kasi, if you look at the map, yan, maglagay tayo ng map dito. May mga parts kasi na dikit-dikit siya. So, sayang naman kung hindi pupuntahan. So, yun, parang minsan, parang nanaginip ka lang, nandun ka na pala sa Liechtenstein, mga ganon. Hindi nyo talaga siya nakita thoroughly. Pero I think, joining this kind of group tour is that you get to see yung different countries at ano doon yung mga gusto mong mabalikan next time. Kasi sulitin mo na guys, nandun ka na eh. Tsaka yung pagkuha ng visa, diba medyo yung iba na i-intimidate dyan. Para at least, nakita mo na. Kasi kunyari yung ate ko, yung kuya ko, sabi nila, bakit ang daming country, hindi ka makaka-enjoy? Ay guys, enjoy na enjoy ako. Tapos ganyan, alam ko na kung saan ko gustong bumalik. Pero yun nga, if gusto nyo maglakad-lakad at your own pace, kung gusto nyo mag-cafe-cafe, upo-upo, di nyo talaga siya magagawa.
So, yun guys. I suggest there are SMB travel tours naman. Kunyari, 3 countries lang or all Italy lang. So, you get to be in one country mga 2 to 3 days. May 1 week din yata. So, yun. You can check their website as well. Ayan. Hashtag not sponsored but highly recommended ko sa SMB Travel. So, yun. Things to do when you're there in Europe, guys. Ayun lang. Be mindful. Mindful yun nga kasi nga there are countries na may pickpockets. Be mindful of your things. Make sure na wala kayong makakalimutan kasi nga parang ang bilis ng mga pangyayari. So you go to one country to the other, make sure na every time dala nyo na at nagamit nyo. Ayun na, alala ko na naman si Piggy. Naiwan na naman siya sa Milan. So, sana masaya siya dyan. Ikain niya ako ng carbonara. Guys, si Piggy, yung neck pillow ko yun. Hindi nyo napanood yung yung vlog na sinabi kong nawawala siya. Next naman guys, ito. Since you're in a tour group, be on time all the time. Yun, di ba guys? Kasi, ako paniniwala ko talaga, if you respect your own time, respect then others. Yun, tama, di ba? Be on time all the time. Kasi nga, maghihintay sa inyo. Imagine, 35 people kayo. Kunyari, ikaw pa, wander around ka lang. Hindi, maghihintay silang lahat. Kasi as much as they say na iiwan ka, siguro critical, crucial time na yun para maiwan ka. Hihintayin ka pa rin nila. So, yun. Ano pa nga ba? Haba na nito. So, ang mga i-address ko lang guys, ito kasi nakita ko sa comment section, no, parang sabi nyo, sana next time wag puro mukha mo, sana ganyan. Yun nga guys, yun lang. Naririnig ko naman kayo and I apologize for that. Kasi minsan, kasi guys, itong ating vlog, initially talaga, ang purpose nito is to be my diary. Para kita ko lang kasi dati hindi ko alam magkano ba ginastos ko, magkano ba saan ako nagpunta, anong ginawa ko. Minsan kasi nakakalimutan ko, nakapunta na pala ako doon. So, for you guys, I highly suggest you vlog. Kung ayaw nyo naman siyang i-publish for your eyes, kasi nga, alam mo yon, life is short. Tapos, minsan sa dami nangyayari, nakakalimutan mo na. Para may diary ka, digital, diba? Visual. So, yun, pasensya na kayo guys. Kung may mga panahon, lalo na, alam ko, yung sa Amsterdam, dun yun, ang daming comment. Ako rin, guys, nung pinanood ko siya, nung na-publish, sabi ko, puro mukha mo naman yan, girl. Kasi nga, lalo na dun, di ba, lakas ng ulan. So, hindi ko kayo malabas kasi yung camera natin, hindi siya waterproof. So, parang, kung kailan ko lang maalala, kasi may hawak akong payong, tapos hawak ko kayo, guys. So, parang nawawala sa loob ko na, ay, nagvo-vlog nga pala ako. So, yon. Sa mga next travel natin, I hear you guys, babawi tayo. Ang feel natin sa susunod is para tayong magkakasama talaga. I'll do some chika time, I'll do trivia time that I can. Pero yun nga, we are a relaxed traveler, taking our time. Pero ipapakita ko syempre sa inyo ang lugar. Kasi nga, travel Joyce. Travel, not face mo. All the time. So, yun. Naririnig ko naman kayo dyan, guys. And I appreciate you guys telling me yung mga constructive criticism natin para I know better the next time we vlog. Salamat. Na-appreciate natin yan. And kung may comment kayo, mag-comment lang kayo. Next naman, yung visa natin, yun nga, sabi ko, di ba, very intimidating siya. Pero with SMB Travel, napadali ang buhay natin, guys. Napadali siya. So, ayan, if you want, go try because Europe is a must visit na continent. So, ito, nag-prepare pa ako dito sa inyo ng mga recommendation ko. So, here, di ba sabi ko, 9 countries. So, here are the 9 countries that we visited. We went to Italy, Vatican, Austria, Liechtenstein, Switzerland, Germany, the Netherlands, Belgium, and France. So, ayan. Meron akong 4 categories dito, guys, na i-answer. So, kung itatanong nyo ako kung anong mga countries ang worth seeing again for me, here are the countries. For me, Italy is one. Magstay kayo dyan, guys, siguro. Alam mo, pwede ka magstay dyan ng mga 7 to, sabi mo at least 7 days. Ang ganda talaga sa Italy, guys. Gusto ko doon. Tapos, Vatican also. Very grateful ako na nakarating kami doon. Christmas time at nakita natin ang Pope during Jubilee pa, 'di ba?
akalain ba natin sa buhay natin, sa TV lang natin nakikita yon guys. Tapos, Austria also, guys. Kung may hotel ako na pipiliin, kung anong pinakamaganda na naibigay ni SMB, yung sa Austria. Imagine mo naman, guys, may balcony ka. Tapos, winter time, winter wonderland. Ang feeling mo, guys, parang nasa Christmas village, yung mga nasa figurine lang natin kapag Christmas time na display, nandun ka sa loob, pagbukas mo ng window, may cable car, diba? Gano'ng kaganda yun. So, tapos alam ko, Austria guys, yan, sa Sound of Music pa yan, marami ka pang makikita. So, ako, kapag kaya ng budget sa future, babalik tayo dyan. Next naman guys, sa Switzerland, diba? Ang daming may dream pumunta sa Switzerland, and now I get it. I get it. Yun nga guys, diba? Sa Mount Titlis lang kami nakapunta at sa Zurich. Pero guys, sobrang worth seeing talaga. Hindi siya hype. The hype is real. Siguro kung makakapunta pa tayo sa mga outskirts of Switzerland ng winter time, mas maganda siguro yun guys. Lakad-lakad, kain-kain, kasi hindi tayo nakakain pa doon ng, fondo. So yan. Need natin bumalik dyan sa Switzerland. Tapos, very safe pa yung country na to. So, yon the Netherlands. Ayan, kakaiba naman ang atake nito. Pero, ang ganda kasi niya sa mata ko, guys. Alam mo yung houses by the canals. Iba yung magic niya sa akin. Tapos, malalapit lang yung mga paligid. Kaya mo maglakad-lakad. So, babalik pa rin ako sa iyo, Amsterdam, Netherlands. O, guys, nabasa ko ang comment nyo. Amsterdam is the city. Netherlands is the country. Okay? And then, next naman, worth seeing, of course, France. Alam niyo ba, guys? Dati, sabi ko, kasi nga, ang favorite place ko on earth is the Shibuya Crossing. Dati, nung unang punta ko sa Paris, sabi ko, parang mas naiyak pa ako nung nakita ko yung Shibuya Crossing kaysa nung nakita ko yung Eiffel Tower. Pero, guys, kapag may kasama ka palang mahal mo sa buhay na. Di ba kasama ko na guys si Jello sa may, sa Eiffel Tower, City of Love, sabi nila. Iba yung magic niya. So, ang ganda. Tapos, plus pa yung Emily in Paris experience natin. Guys, thank you so much sa lahat na nag-comment at nag-love ng ating Paris na vlog. Ang daming nag-comment sa akin. Plus, may mga na-personal message on Instagram that yun ang favorite nilang episode. Guys, ako rin. Kung pwede pa tayong umupo-upo, gusto ko pang makakain sa karet at kumain ng croissant, kakain tayo ulit doon. So, France, Paris, babalik tayo sa iyo, ha? Kasi hindi tayo nakapag-shopping sa Guyard. Ay, ganun pa. At kung saan-saan pa. So, next naman, for food, guys. So, ito, nung nakabalik ako sa Pilipinas, sinasabi ko, hindi sa OA alam ko naman OA akong tao, pero sabi ko, shucks, kakaiba pala yung pagkain sa Italy, di ba parang tayo, kinain namin carbonara. Guys, ang sarap ng carbonara sa Italy. At ang pizza, sobra ka-duper sarap talaga. Alam mo yun, di ba parang, pag nakakain ka sa Italy, magle-level up yung expectation mo sa carbonara. Diba dito yung carbonara natin parang ginagamitan ng cream. Doon kasi guys, ginagamitan nyo ng egg yolk, yung bacon nila and all. Basta sobrang sarap. If you wanna go to European country to eat, you go to Italy guys. Yun lang. Yun. Tapos, food also, you go to France. France kasi, ang French cuisine guys, isa yan sa mga best cuisine din, sabi nila. So, babalik tayo dyan para kumain, para maglakad, to feel like a local, like Emily in Paris, ganon. Next naman guys, what are the countries na kailangan nating maging extra mindful and careful and vigilant? Alam nyo na yan dahil alam nyo yung mga nakikita nyo sa TikTok na atensyones, pickpocket. Totoo yun. Nung mga nakikita ko sa ibang vlogs guys, meron pa silang group na pinapakita doon kung sino yung mga pickpocket kasi nga, parang na nila yun, kabuhayan na nila yun. So, thankfully naman sa aming tour guide, every time na we go to a country, sinasibihan kami agad na maraming pickpocket doon. So, here are the countries. Dapat niyong maging vigilant sa Italy,
sa Belgium, sa Germany, at sa France. Pero for the others like Austria, Liechtenstein, Switzerland, guys, ang focus lang nila ay ang mga baka nila doon at gumawa ng pera. So, wala. Safe doon. Netherlands also safe din dyan. So, yan. Next naman, guys, sino yung pinaka nakita ko na very warm na people during our travel? Ang masasabi ko, guys, sa Italy, people are smiling. Sinabi rin ng tour guide namin na Italians are very kind. Parang they are very considerate. Kunyari, di ba yung kumain kami, yung spritz ko, parang dadagdagan pa ba daw ng tonic water, yung mga ganon. Sobrang smiling din sila. Then when you go to France, for example, medyo masungit yung mga tao. So yun, iba-ibang culture naman. Ano pa ba? Ano pa bang mga gusto nyong malaman? If you wanna know more, comment down below. Guys, para mag-answer tayo, I'll be doing a series naman on TikTok para sa mga hindi ko na isagot sa inyo dito. So, yun lang naman yata, guys. Sobrang na-enjoy ko ang travel namin sa Europe. Minsan, alam mo yun, lalo na, kasi yung mga tourmates namin, hello po sa inyong lahat. Naive family, Rancap family, sino pa bang family natin? Lahat po kayo. Namimiss namin kayo, guys. Alam nyo ba yun? Lahat ng nasa bus number 12, from group 1 to group 7, kami yung 7. Yan na lang, lagay na lang natin. Namimiss namin, comment down below. And hello sa lahat ng bus 12 namin na fambam. Nakakamiss, no? Parang, sabi nga nila, itong vlog daw, para daw silang diary. How I wish, isa pala sa regret ko, guys, is hindi ko nasama or napakilala yung mga busmates namin. Kasi, sa isip ko, syempre private people sila, baka ayaw nilang maisama sa vlog. Pero kasi towards the end, naging close kami na parang, ay shucks, parang diary din pala nila yon. So ayan, comment down below kung gusto nyo ba makasama sila sa next travel. Sana makaano ulit kami, maka-reunion and maka-travel again with SMB kasi highly recommended talaga, guys. So kung itatanong nyo, kung magtutur ako ulit, I will. Ano ang mga nilulook forward ko na puntahan? I wanna go to Cappadocia. Tama ba yun? Gusto kong pumunta ng Africa. Gusto kong pumunta ng Spain. Spain talaga, guys. Meron silang tour na 99,000 lang. Guys, sana makapunta tayo doon. Manifesting. Ano tayo dyan? Ako naniniwala ako sa manifesting. Mag-ipon tayo. Gusto kong pumunta ng Spain. Yan lang naman for today's video. If you wanna know more, comment down below sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Bakit? Charot. Mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe to our channel so that you can be notified kapag mga bagong vlogs tayo. Like, share, and subscribe, and follow all my social media accounts at Yaput Joyce on Instagram and JY on TikTok. On the next vlogs, guys, hindi ko pa alam. Sobrang kabisi ng buhay na ito. Pero, may, fingers crossed, meron tayong pinagpipray na travel for April. Kapag makapagsingit pa ako, February wala na talaga. Pero March, let's see. And then, meron akong announcement sa inyo on the next vlog. Abangan yan. And siguro I'll do more of the daily vlogs if you want that as well. So, yun. Salamat for watching the Europe vlogs. Happy 4,000 sa atin dito sa ating channel. Shocks, guys. Alam mo yun? Parang ang dream ko lang talaga dito sa YouTube channel ko, 'di ba? Sabi ko, gusto ko lang maging diary dito ng buhay ko to see ano na ba nangyari before and after. Gusto ko maging director behind the camera, in front of the camera. Yun. So, ayun, I'm encouraging everyone if gusto nyo, if you wanna vlog, you vlog kasi masaya kang ginagawa yon. The subscribers, the money will follow. Yun, be authentic, be yourself lang. Yan lang ang mapapayo ko. So, kung may gusto kang gawin mo na yan ngayon. So, yun. Thank you so much for watching and appreciating our Europe vlogs. Alam ko, nag-aabang kayo na next travel. Medyo, mag-iipunan natin yan kasi nung nagpa-poll tayo, ang sabi niyo gusto niyong puntahan ko ay US, Australia, Spain, Dubai,
New Zealand. Guys, ako rin naman gusto kong puntahan yun. Pero yung bulsa ko ba, kaya niya na ba? Pag-iipunan natin yan and one day, makakarating tayo sama-sama dyan. So yun, isasama ko kayo when we have the next one. #mytraveljoys. See you on the next one, guys. Buyers!